Sa panahon ngayon, may mabibili pa ba ang 10 pesos na pwedeng pang-ulam? Saan naabot ang 10 pesos mo? Hi everyone! For today's vlog ay tara't samahan nyo kami sa pagkuha ng pechay. Usual, sama-sama na naman tong si Aling Makulit. Nagsuot pa nga ng bota para makasama dito. Anyway, dahil dumadami na nga yung mga malalaking puno ng pechay namin, isipan ko nga magbenta ngayong araw. Pero hindi sa palengke, kundi sa harap lang ng tindahan ng pinsan ko. O siya, tingnan nyo tong bata. May behind the camera na ginagawa. Nung napanood ko nga tong clip na to ay tawang-tawa talaga ako. Nagvi-video habang nagbumukbang ng apple. Hindi ko nga napansin dahil sinabit ko nga lang tong cellphone sa puno ng katuray. Anyway, banda dito na area pala ako nagka-harvest ngayon dahil medyo malaki-laki sila. Akalain nyo parang kailan lang at ngayon ay napapakinabangan na nga namin. Si Aling Makulit na nga yung ginawa kong taga-video dito. Tingnan nyo, pati yung kuya ko ay spotted sa video niya. Pagkatapos ko nga manguha dito ng pechay, umuwi naman na kami at kailangan ko na rin magbundle dito. Alam nyo, sa palengke, sobrang mahal na nga lahat ng gulay dun. Wala ka na talagang makikita na worth 10 pesos. And even pechay sa maliit na bundle ay 15 pesos na yung pinakamababa. Tapos hindi pa yun fresh ha, medyo lanta-lanta na rin siya. Ito nga din talaga yung kagandahan kung may sarili kang pananim. Kahit sabihin mong pechay, mustasa lang yan. Alam nyo bang pwedeng makagawa kayo yan ng maraming klase ng ulam? Pechay na ginasa sa itlog, igisa mo sa sardina, halo sa pansit, sa sinigang, sa nilaga, at pwedeng kahit steam pechay nga lang. Tapos isawsaw mo sa bagoong isda, mo ng kamatis at kalamansi. Tapos nilalagyan ko din ng spring onions, available lang dyan sa paligid namin. Kasaganaan talaga ang hatid kapag andito ka sa bukid at maraming talagang pananim. Sobrang pasalamat talaga kami sa malamig na kamay ng tatay ko na palaging nag-garden dito at nagtatanim. Grabe talaga, buong buhay na lang yata niya ay talagang nag-garden siya. Hinahanap-hanap na nga lang daw yan ng katawan niya. At kahit kagalitan namin or pinapahinto namin ay talagang ayaw niya. Anyway, nag-harvest pala ako dito ng mustasa at isasama ko sa pechay na ibebenta ko. Konti lang pala yung mustasa at limited nga lang yung tinanim ng tatay namin. Alam nyo bang 2 years na ako dito sa Pilipinas mula nung galing ako ng Japan? At ito, naging simple nga lang yung buhay ko. Yan, nakakamiss din talaga humawak ng lapad at may sahod every month. Pero sa tagal-tagal ko ding nag-abroad at danas na danas ko na talaga yung hirap sa pagtatrabaho abroad. Isa nga to sa pangarap ko. Yung simpleng buhay. Sabagay, wala naman talaga akong luho sa buhay. Pero ang iniisip ko na lang ngayon ay yung future ng mga anak ko. Sa ngayon, ine-enjoy ko at pinupunan yung mga panahon na wala ako dito sa kanila. But I'm not closing my door sa pag-a-abroad pa rin. Kasi iniisip ko pa rin yung future nila up to now. But for the meantime, enjoy muna yung simpleng buhay dito sa bukid kasama yung family ko at yung mga anak ko. Mabilis nga pala yung pagtatapos ng pagbundle namin dito dahil tinulungan nga din nila ako kanina. Pagkatapos dun ay dito naman sila nag-grass cutter dahil kung napansin nyo nung nakaraan ay sobrang lago nga dito ng mga damo at tinuturuan nga nila si Kuya Allen na gumamit ng grass cutter. Fast forward, nagpahatid nga lang ako dito sa pinsan ko at dito nga ako magtitinda. Tingnan nyo yung paninda ko, 10 pesos per bundle nga lang at sobrang mura no? Saan ka naman makakakita ng pechay at mustasa na tag 10 pesos lang per bundle? Presyong kapitbahay nga lang yung ginawa ko. Fast forward, napadaan nga dito yung mga kapatid ko at pamangkin dahil nga naglabas sila ng motor. Dahil andito pa si Kuya Allen, nagmamadali naman ako nag-prepare ng mga paninda na in-order nila. Ide-deliver nga lang namin along dito sa street. Dito sa area ng pinsan ko ay very accessible nga talaga. Tingnan nyo, e-bike nga lang yung gamit niya. At tutok na tutok talaga sa highway kaya madali yung travel namin. Tapos kung saan kami magdi-deliver ay dito lang siya kalapit. Worth 50 pesos nga pala yung dineliver namin dito. Halos 3 minutes away lang siguro. Ito naman ay pabalik na kami dun sa store niya. Diba guys, para lang kami naglalaro. Ay, ang sarap talaga mabuhay dito sa probinsya. Simpleng-simple lang talaga. At yung cost of living ay hindi mo masyadong problema. Like sa amin, dahil libre na rin yung bigas namin galing dun sa pananim. Yung mga gulay, minimal na nga lang yung binibili namin sa palengke. Pagkarating nga namin dito ay nakabenta din pala si Kuya Allen ng 5 bundles. So ibig sabihin, 2 bundles na nga lang yung natitira dito. Tapos binili agad din ng uncle namin. So, ayan, sold out na kaagad yung paninda naming 25 bundles. See, more than 1 hour nga lang ay ubos na yung paninda ko. And syempre, tuwang-tuwa naman kami ni Ate Jessica dahil kabilis lang naubos. So ayan, pauwi na kami. Hanggang sa muli!